So, ayan, magandang araw po sa inyo. So, kasama ko po ngayon ang business owner, isang canteen owner dito sa Poktoy, Torrejos, malapit sa may MSC branch, agriculture branch dito sa Torrejos. So, siya po si Roja Quinto at siya po ang aking nanay. So, ayan po, magkakaroon naman po tayo ng katanungan. So, alam ko naman po ito ay hindi labag sa loob mo at ikin dito na sa video ko. At ito naman po ay, so pumayag naman po ikaw na mag-document tayo. Sige naman. Okay. So, ayan po. Ito naman po ay mga tanong na masasagot nyo naman po dahil kayo po ay isang business owner na for more than 5 years. So, ayan po. Mag-start po tayo. Ano po nag-inspired sa iyo para mag-start ng iyong business? Mag-start ng business ay simula nung pandemic 2019 na tayo, 2020. Yung asawa kasi, hindi naman siya totally nawala ng trabaho, kundi yung nag-decide lang siya o kami na magsawa na umuwi na lang para sama-sama kami. Tapos yun, nung pandemic na, stop na siya na mamasada noon ng tricycle kasi merong kaming pinapasadang tricycle. Nag-stop na siya. Nagluto na lang siya ng ihaw-ihaw doon sa Laguna. Then, naisip namin na umuwi na lang siya at yun, na kapag umuwi na lang siya, luto-luto na lang kami. Yun. So, nag-start kami doon talaga ay sa maliit lang na kumbaga ay para lang makasurvive kami sa araw-araw. Yun. At so far naman na iraos namin yung 3 years na pandemic na doon lang namin kinukuha yung pang araw-araw namin, tapos may binabayaran pa kami ng motor na 1 year pa bago matapos. Yun, na-survive namin yung taon na yon na marami kaming mga bayarin pa. So, yun yung nag-inspire sa akin na magsimula kami ng munting negosyo para tuloy magkasama-sama yung buong pamilya, hindi watak-watak at may allowance siya doon, may allowance hindi niya. So, yun yung naging simula ng aming munting negosyo. Salamat. At ang pangalawa pong tanong ay, ano po yung biggest challenge na nakaharap mo sa iyong business sa looban ng ilang taon na po yung business? 5 years. Ano po yung mga malalaking challenges na nakaharap ng iyong business Yun sa looban ng 5 years? Nung sa looban ng panahon ng challenge namin noon, na yung challenge na nakaharap ko una ay hindi naman lahat kasi sa araw-araw ay talagang mabenta ka. May pagdating talaga na matumal, na mahina, kahit anong luto pang gawin mo talagang may natitira, yung talagang mahina yung benta. Pero ganun pa man, ay tuloy lang. So, yung pangatlo po nating question ay, paano nyo po na-attract at nare-retain yung customer? Paano nyo po napapanatili sa inyo yung customer mo? Sa iyo pa rin mabili. Una, kapag kasi nagtitinda ka o may business ka, kailangan yung pakikitungo mo sa customer ay na maganda. Hindi naman kasi maganda. O hindi man ako. Yung pakikitungo mo sa kanila, yung pag-approach mo sa kanila, yung like ka nakangiti, yung pag nabili sila hindi ka suplada, yung okay lang kahit binabalad ka na ay okay pa rin pakitungo mo. Tapos yun yung siyempre pag hindi nila kayang yung presyo, yung tinatawaran ka nila, yun okay lang. Basta alam ko naman na may konting tubo, okay lang yun. Ang mahalaga, yung customer, nare-retain sa iyo yun. Yung maganda pakitungo mo sa kanila, yung maayos na pakikisama mo sa kanila, yung pag nahingi ng sabaw ay, sige lang, okay lang. Nagdagan. Kung halimbawa ay kulang yung pambayad naman, nandun lang sila. Yung, sige, balik mo na lang yung kuko ng yun. Yung ganun yung mga strategy na ginagawa ko sa customer para ma-retain o manatili sila sa akin. Basta maayos lang ako makitungo sa customer kahit
may makikita ka talaga mga customer na hindi ka aya-aya, pero mabuti pa rin yung pakikisama mo sa kanila. So, yung pang-apat po natin ay, ano po yung strategy na nakatulong sa business mo para lumago? Ayun, strategy. Yun, sa panahon ngayon kasi nasa modern technology na kita. Wala nang sulat-sulat. Kumaga ay ano na sa Facebook, ay nakikigaya-gaya ako. Siyempre, may Facebook. Yung kapag may luto ako, yun, pinopost ko sa Facebook, o halimbawa man, yung iba ay hindi makakapunta sa tindahan, chinachat ko, bibili ka ba ng ganito? Yun yung ginagawa ko na sa ngayon na strategy para madagdagan yung aking mga customer. Yung mga customer na hindi nila makita sa personal yung aking mga luto, nakikita nila sa Facebook o sa pag chinachat ko sila. Yung mga customer ko na alam kong hindi nakakalabas ng bahay, Para yung mga maabot mo pa din yung customer mo. ganun. Para ikaw yung nag-a-adjust para sa customer mo. Yun, ganun yung mga strategy yung ginagawa. At yung kasunod po nating question ay, ano yung, as a business owner, ano po yung daily responsibility mo dun sa business mo? Yun, dahil ang business ay sa pagkain, syempre sa umaga pa lang, marami naghahanap din yun. Sa umaga pa lang talaga struggle na yung na maladanasan mo na gigising ka na maaga para makapagluto ka na maaga. Yung maaga pa lang ay may tinda ka na. Syempre, yung gagawin mo, gigising ka na maaga at magluluto ka na maaga para maaga pa lamang ay Alam na ng customer. may luto ka na. Alam na ng customer mo na kung anong oras ka nagbubukas at anong oras may luto ka na. Para yung customer mo ay ganong oras, sabihin lang ng mga customer, itong ganitong oras, may luto na tong tindahan. Kasi ako, usually nagising ako alas 4. 5:30 niyan, arigdaling may luto na ako ng mga 2 putahe niyan na pang-almusal. Pansit or spaghetti or sopas yun. Yun ay automatic na yun sa tuwing umaga yun. Na 5:30 pa lang, may mabibili na sa akin ng customer. So, sa business owner, mahirap din talagang Magising. gawin Magising yung na maaga. daily responsibility as Tapos owner. yung yung sa gabi pa na hindi ka kagad syempre makakatulog kasi iisipin mo, ano ba yung lulutuin ko bukas? Kasi mahirap din sa yung ganitong negosyo na sa pagkain na paulit-ulit na lang yung lulutuin mo. Syempre nag-iisip ka ng ibang lulutuin pa para ma-attract mo pa yung Para hindi customer. sabihin ng customer, Paulit-ulit, hindi naman ang laging tinda. ganun ng tinda doon. Yung gabi ka na matutulog para isipin pa kung ano yung lulutuin mo para pinabukasan. So, ano naman po yung inagawa mo para ma-handle mo yung customer service? Yung mga customer service naman, sa customer service. Syempre, yung halimbawa, sa mga customer service, ay katulad ng halimbawa, may nag-chat sa akin, ate, pwede ba mo pa-deliver ako ng ganito? Yun, yung halimbawa may lutong ulam, yung halimbawa yung merienda, ay papadeliver nila. Gawa ko doon sa pag-deliver, lalo na kung malapit lang naman, na kaya ko namang gawin. Yung halimbawa kahit yung anak ko na maliit, pwede siya mag-deliver, pinapadala ko talaga, pinapadeliver ko doon na walang charge. Kumbaga ay as a customer sila, yun na yung aking token of appreciation pa rin sa mga customer na nag-deliver kami kahit naulan, kahit mainit, kahit tanghali pa yan, ina-deliver namin sa kanila. Kasi alam ko din naman na hindi rin sila makakalabas. Kaya nag-chat sila kung pwede i-deliver. Yung dinideliver ko talaga. Kasi parang ano din sa customer yun na pag-chat pa sa sayo, ay meron namang mga ibang tindahan malapit. Pero sa'yo siya nag-chat. So parang as appreciation dun sa customer, sige, i-deliver na namin para okay lang naman kasi pag may available na tao mag-deliver, sige deliver. Kasi sa'yo nag-reach yung customer, so ikaw yung binabalik at balik-balik ng customer. So, ano naman po yung challenges na na-encounter mo as ikaw yung owner ng business? Di ba, ikaw yung owner ng business, yun yung role mo sa business na yun. So, ano naman po yung challenges na na-encounter? Yung mga na-encounter naman, halimbawa yung natadyahan yung luto mo, yung mga ganon. Yun. Yung mga ganon. Nararanasan talaga yun as nagluluto ka sa business. Wala kasing perfect ang business.
hindi mape-perfecto ang isang business nang walang, ano yun, ang tawag doon, mga ingetera, yung Basher. tinatawag ka, yung mga basher, yung nagtitinda ka, sa'yo bumili, sa'yo nangungutang, tapos Sa iba sa'yo bibili. Yun, makikita mo din talaga yun. Tapos yung nilibre mo na nga ng sabaw, kumbaga meron ka ng ano sa kanya, tinatatsyahan pa yung luto mo, kesyo ganito, malalaman mo sa iba, na ganyan pala, na sinisiraan ka. Yun, pero yung mga ganung bagay, hindi na pinapansin. Pero talagang, kumbaga, dumadaan sa ganyan talaga. As a business, as meron kang pinagkakitaan, dumadaan talaga sa mga bagay na Ganong stage. mga stage na sinisiraan ka, pinagtatawanan yung lahat ng ginagawa mo. Pero yun para sa akin. So, in terms naman po sa your personal life as may pamilyang tao, ano yung challenges naman na nakaharap mo? Kasi isa kang nanay, tapos isa ka ring nagtitinda. So, ano po yung challenge na nakaharap mo? Between family at saka sa business. Mahirap. Yung nahihirap talaga as a business, na may business owner ka, tapos ikaw ay anak na nanay. inaintindi. Yun, yung anak kong isa na maliit, hindi ko talaga siya naiintindi kasi nga, umaga pa lang gigising ka na, naiiwan yung anak mo sa inyo o sa bahay, pinapaintindi mo lang sa mga kapatid na dapat ako yung nag-iintindi. Tapos, yung hindi ko siya natutukan about sa academic niya, yung syempre maliit pa lang, kailangan tutukan sa pagbasa, sa pagsulat. Yun, as a business owner at meron kang inaasikasong business, kailangan mong unahin din yung business kasi ito yung pinagkakitaan ninyo, ito yung bumubuhay sa inyo. Yun, iniiwan mo. Kumbaga, time management lang ginagawa. Magluluto sa umaga, maglalaba, kalilipas, tapos magtuturo sa anak, magsusundo sa anak. Yun, ganun talaga. Mahirap din ang isang business owner. Tapos, nag-iintindi ka pa ng anak. Wala naman siyempre katulong. Kaya, hindi mo pwedeng pabayaan na lang. Kaya, kailangan time management mo ng pag-intindi. Business, family, tapos yun, pag-intindi sa lahat mga bagay. Marami pang iba. Sa'yo na lahat. Maglalaba. Bantay tindahan. Sa anak. Maghuhugas. Yun, marami. Basta Pero marami. as owner, kasama talaga yung ganung stage na parang sa'yo lahat as a business owner naman na pang family, hindi mo na naiisip na makuha ka ng katulong kasi arimahanan pa Sa pamilya. sa Kasi ang pamilya. business na to, itinayo o ginawa to para Para makatulong katulong sa sa pamilya. pamilya. Para sa pamilya at hindi lang para sa akin. Sarili. So, as a business owner din po ng pagkain, dahil ikaw ay isang canteen owner, paano naman po nag-improve yung skills mo? Paano nakatulong yung business mo para mag-improve yung skills mo? Yun yung, una talaga sa lahat, hindi talaga ako marunong magluto. Kasi hindi ko naman talaga kailangan magluto. So, sa pagbukas namin ng ganito negosyo, luto-luto, yung natuto na rin ako. Hanggang sa unti-unti yung aking skills ng pagluto ay nadadagdagan. Dahil na rin sa araw-araw ka nagluluto, mayat-maya ay magluluto ka, kung ano pa yung pwede mo lutuin, hanggang sa i-enhance na-improve na yung aking skill sa pagluto hanggang sa nagkaroon na kami ng isang recipe talaga na yun talaga yung priority namin na itinitinda na nakikilala din naman. Yun yung pares na sarili naming recipe. Yun, dun na ano yung aking skills sa pagluto. Dahil sa araw-araw kong pagluto, sa pag-research ko, sa panonood sa mga YouTube ng mga pagluto, ng mga pagkain, ay yung skills mo, natulungan ako ng panonood ko, ng pakikinig sa mga recipe. Yun, hanggang sa nagkaroon nga kami ng sarili naming recipe. Na yun na yung talagang tinitinda namin na at gusto pa namin i-improve pa kung ano pa yung magandang para mas lalo makilala yung tinda. So, ito naman po yung last nating question. Ano naman po yung magiging suggestion mo sa kapwa mo
business owner para mag-improve yung kanilang operation ng kanilang business. Yun, yun ang may payo ko lang as a business owner sa mga ganitong negosyo o kahit sa anong negosyo. Unang-una sa lahat ay ilagay ang Diyos sa gitna ng lahat ng bagay na ito. Isanggunin mo sa Lord kung ano yung tamang mong gawin. Una-una, pag sa operational ng inyong negosyo, laging ang Diyos ang nangunguna sa lahat ng bagay. Kasi siya yung nagbibigay sa atin lahat ng ating kailangan, ng lakas para magawa yung lahat ng mga bagay na ito. At sa Diyos mo ipagkatiwala ano man yung ginagawa mo at kung ano man yung business na ginagawa mo o magsisimula ka ng business, laging sigad yung ilagay sa una. Yun. Pangalawa ay ano man yung mga pagsubok na danasin o dumating sa negosyo, bumagsak ka man o mag-struggle ka man, ano man yung mangyari na o dumarating ng mga pangyayari mong problema sa buhay ng negosyo ninyo, magpatuloy lang. Kahit anong pagsubok pa yan, kahit wala ka pang maging customer, ay huwag kang magsawa. Dahil kung ang nais mo talaga ay lumago yung negosyo mo, magkaroon ka ng kita sa negosyo mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi lahat ng business may down, may out. Yun, ganun talaga. Ganun ang business. At dun sa mga oras na mga pag-down ninyo, dun kayo nakakakuha ng lesson. Kung ano pa yung dapat i-improve. Kung paano mo pa may improve, ano ba yung gagawin mo para maipagpatuloy mo yung negosyo, hindi yung, ay, nawawala ka kagad ng pag-asa pag dumarating yung mga pagsubok na hindi ka na nakakabenta. Yung benta mo ay hindi siya yung talagang ina-expect mo na benta. Yung parang, naano ka na, ano bang tawag doon? Yung parang, hindi ka satisfied dun sa kita mo. Ay, hindi mo nakuha na-reach, yung capital. Yung target Kasi na, hindi mo nakuha yung puhunan mo. parang, kumbaga, araw na yun. iiwanan mo na kasi ilugi naman. Hindi. Sa panahon na gano'n na mangyayari sa buhay mo, kailangan na tuloy-tuloy ka lang. Kahit yan ay wala pang benta, kahit konti lang ang benta mo, kahit marami pa naninirang customer sa'yo, tuloy ka lang. Kasi sinasabi nga yun na ang isang business ay Hindi kailangan, laging malakas. hindi laging malakas, hindi laging mahina. May paghina yan, may paglakas, kaya kinakailangan maging yung strategy mo lagi, yung innovation sa business mo, kailangan nandun din para mapanatili mo yung negosyo mo. Sa circle ng inyong negosyo, kung ang yan ay sa pagkain man, yan man ay sa kung anong klase negosyo, maghanap ka pa ng mga strategy na kailangan mong malaman para ma-reach out mo kung ano yung gusto mong mangyari sa negosyo mo. Saka yun, tuloy-tuloy lang. Huwag kang mawawala ng pag-asa. So, based po sa in-interview ko na isang business owner ng food canteen owner, my personal insights po ay ang isang business po ay hindi agad-agad nagiging successful. Nadaan siya sa maraming challenges, sa downfall ng business, sa paghina ng benta, sa pagliit ng customer. So, based po sa in-interview ko ay magiging successful ang isang business kung hindi mo agad susubuan yung business mo na kapag konti na lang yung benta mo ay ayaw mo na magtinda kasi wala ng customer. So, ang sabi po niya sa interview, magiging successful ang iyong business kapag tuloy-tuloy yung iyong pagtinda kasi hindi man laging mahina ang pagtinda, lalakas, hihina, lalakas. Ang mahalaga ay nanatili yung business mo. Yun yung successful kasi balang araw 5 years na po siyang nagtitinda. 5 years na kami nagtitinda kasi ako po ay isang anak. So, isa rin po akong co-owner, katulong ng business. So, ramdam ko rin po na ang successful nga po ng isang business ay
sa pagtuloy-tuloy ng iyong pagtinda na hindi mo siya agad susukuan. So, at napansin ko rin po na as isa rin po ako sa nagtitinda, yung mga consumer ay iba-iba din po ang ugali. So, nasa sayo na as nagtitinda kung paano mo sila i-handle, kung paano mo sila mapapanatili na sa'yo pa rin bibili at sa'yo babalik, sa'yo magiging loyal yung customer. So, nasa isang owner ang sagot kung paano magiging successful, paano magiging loyal, paano mo ma-retain ang iyong customer.